Hello guys, yan. Live tayo uli ngayon. Kakalis lang ng mga tao. Walang masyadong ginagawa. Tapos na din sa kitchen at nakapagpakain na din ng mga kasama sa work. Are you mad? Are you mad? No. Yan, mag-ano muna tayo. Magtatanim muna tayo. Hello, chat. What? Hello what? What chat? Okay. Julio. Julio. Julia. 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 Yeah. Here? Oh. Julia. Kaluan. Kaloan.
Nag-ano tayo ngayon guys, nag-hardinero tayo. Para dun sa mga bashers na sinasabing nagnanakaw daw ako ng oras.
Julio, can you get soil? Yun, nakapagtanim na. Wala pa lang internet doon sa labas. Nakano lang ako. Here. Here, show me.
Ba't walang slow connection? Baka merong dyan. Oh, Loda. Are you tired? No, I'm not tired. The sun is too strong. It's okay because last night it's very cold. Yeah. Yun po, mga kapatid. At ngayon nagkakagulo sa Sydney, Australia dahil sa locals. Sa mga lokal dyan sa Australia, particularly sa lokal ng Sydney, Australia, dahil itong bobong Resty Reyes na to, na bakulaw, biruin mo, sasabihin mo, ipagkakalat mo, na inampun ako ng pamilya ni Daniel Rason. Patunayan mo yan, dapat kaya mong tindigan yan, Resty Reyes na bakulaw. At dapat kaya mo rin tindigan, Resty Reyes na bakulaw, na pinagawa ako ng bahay nila Brad Don Kapulong. Kasi pagka hindi mo natindigan yan at nalaman-laman ko na sila Brad Don Kapulong ang nagsabi niyan, naku, pati kabulo ka ng pamilya nila iahayag ko. Nag-message na ako kay Sis Lisel Kapulong at alam ko nabasa niya yon, na-delivered na sa Viber na nabasa niya. Ngayon, pagka hindi ninyo kayang pinanindigan yan, yung sinasabi mo, Resty Reyes, hindi ka ba nagtataka bakit hindi ako kayang pangalanan ni Daniel Rason sa pulpito? Dahil alam niya, pinipigilan siya ng kapatid niyang si Lisel Kapulong. Ngayon, bakit? Kasi alam nila Brad Don at saka nila Sis Lisel na marami akong alam din sa kanila. Kaya lang mahal ko yung mga bata na itinuring ko ng mga kapatid. Yang si Yeye at saka si Sid, tsaka si Teban. Ngayon, sasabihin niyo akong walang utang na loob. Nagkalat nga ang milyon-milyong pera sa kwarto nila pag naglilinis ako. Pati mga alahas nila na milyon-milyon din ang halaga. Walang nawawala. Dahil hindi naman ako magnanakaw katulad ninyo, Resty Reyes na bugok. At Efren Baking na bugok. Mga bugok kayong mga tarantado kayo, simbirgwensa. Mga iho di puta. Yan, sige. Kasi madadamay na kayong lahat niyan pagka hindi ninyo kayang pinanindigan yan. Magkagulo na kayo ngayon sa hanay ng mga KNP. Sige, patunayan nyo yan Resty Reyes, hinahamon kita. Inahamon kita, Resty Reyes, na tindigan mo yung sinasabi mo, pinagkakalat mo dyan sa sa Sydney, Australia, na ako ay pinagawa ng bahay nila Brad Don Kapulong at ni Sis Lisel Kapulong. Tindigan mo yan. Pagka hindi mo natindigan yan, naku, maniwala ka sa akin. I will encourage all the exiters and the closets in Australia, particularly in Melbourne, Australia. I am encouraging you, my dear brothers and sisters in Christ, to please stand for the truth and prepare a case for this impostor minister of Christ, this Resty Reyes. Sasabihin mo, Resty Reyes, na yung pinang-travel ninyo, pera ninyo, saan ninyo kinukuha yung mga pera ninyo? Saan galing? Aber? Hindi ba totoo kaya masama ang loob sa'yo ni Brad Don Kapulong at ni Sis Lisel Kapulong? Dahil nagulat sila when they went to Dubai for the concert of Morissette. Nagulat sila at meron kayong sariling EFS doon. Bakit meron kayong sariling EFS? Tingnan ninyo. Meron ding sariling EFS sa USA. Tapos sasabihin ninyo na isa lang ang katawan. Bakit kayo nagkakabaha-bahagi?
Noon pa man, meron ng paligsahan. Kaya 'di ba merong Sadik, merong Top GEP, merong Mission Thessalonica, merong Oplan Epaprodito kasi nagpapagalingan kayo. Nagpapagalingan kayo. Buhay pa si Brad Ellie. Nag-aanuhan na kayo, nagbibida-bida na kayo. Hindi ba totoo, sanikatan, na marami kang marami kang mga binaboy na mga babae? Ngayon sasabihin mo na na malinis ka? Sino ngayon Sino ngayon ang marumi at baboy? Hindi ba ikaw, sanikatan? Biruin mo, pinaglaruan mo si Sis Prima Salonga. Alam yan ni Sis Prima Salonga. Kaya nga nung magkakasama kami sa Destino nun sa Pampanga, kinausap ako nila Brad doon na samahan ko si Sis Prima Salonga. Nakakaawa nun si Sis Prima Salonga, mabaliw-baliw siya dahil sa ginawa sa kanya ni Sanikatan. Tapos ngayon magmamalinis ka, Sanikatan? Ang titindin nyo ha. Ikaw, Sis Luz, magmamalinis ka rin ba? Sige, magmalinis ka at ilalabas natin yung dapat ilabas. Ikaw, Sis Baby De Jesus, magmamalinis ka rin? Hindi ka maninindigan sa totoo? Sige, ilabas na rin natin ang dapat nating ilabas. Gusto nyo ng ganyan, di ba? Tapos gagamit kayo ng talata na ilaban mo ang iyong usap, huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Ano bang lihim ang hindi dapat ihayag sa iba? Kaya huwag kayong gagamit-gamit ng talata kung hindi ninyo kayang tindigan. At huwag kayong gagamit-gamit ng mga issue na hindi ninyo kayang tindigan. Resty Reyes, humanda ka. Meron akong mga ebidensya na sinasabi mo na pinagawa ako ng bahay nila Brad Don Kapulong. Patunayan mo yan dahil marami akong ebidensya na resibo na pinagbibili ko noong ipinapagawa ko ang bahay ko. Bahay ko yun ha. Ipinapagawa ko ang bahay ko. Inuulit ko, Resty Reyes. Yung bahay ko na pinagawa ko, bunga yan ng pagpapagod ko. Ang tagal nga nun bago matapos eh. At hanggang ngayon hindi pa tapos. 2 taon bago nagkakisame. Tapos sasabihin mo na na pinagawa ako ng bahay ni Bradon Kapulong at Sis Lisel Kapulong? Anong ebidensya mo? Kapal ng pagbumukha mo Resty Reyes ha? Makapag lang kayo magsasalita kayo ng kung ano-ano. Ngayon, nagugulat kayo, nagtataka kayo, napapraning kayo, nababaliw kayo, napaparanoid kayo. Kung sino-sino ngayon ang iniimbestigan ninyo, saan nanggagaling yung mga information na mga legit na information. Diyan sa Australia. Hindi ninyo na alam kung sino yung kakampin nyo ngayon, di ba? Bakit? Dahil marami nang hindi naniniwala sa inyo, mga impacto kayo. Itsura mo pa lang, Resty Reyes, mukha ng impacto eh. Sabi ko nga sa inyo, wag nyo akong gagalitin eh. Mag-ano tayo ng comment. Walang comment eh. Ito nga, i-add natin ito. I-add natin ito, bigyan natin sila ng patikim. Malapit na tong makarating dito eh. Sabi ko pagka nakarating ito dito, naku, matindi-tindi ito. Baka next week ibili na to ng ticket ng ng amo ko.
Kung po pwede kang umakyat at alam mo kung sino ka, meron ka dyan mababasa. Hello. Ayun si Mama Mary. Naka-sunglass. Hello, Papasok hello. ako. At malapit ka na pumunta dito. Papasok ako. Hindi kita naririnig. Wala akong naririnig. Ah, Ayan. Dinig na. papasok ako. Kasi paano ko pasok ako ngayon. Assalamualaikum. Duty ko na. Assalamualaikum. Malay ko sa'yo. Malapit ka ng dumating dito. At maraming naninira sa akin na nagsisinungaling lang daw ako at naninira lang daw ako. Naku, puro kamo kayo katarantaduhan. Oh. O yan. Ano bang pangalan mo? Ano bang apelido mo? Rason! Ayan. Rason po ang apelido niyan. Kaano-ano mo si Daniel Rason? First cousin! Bakit mo siya naging first cousin? Yung father ko tsaka father niya, magkapatid. Magkapatid. Yes, yun dinimanda. Tatay mo ba yung idinimanda ni Takyo? Oo, tarantadong yan. O bakit naman idinimanda yung tatay mo? Baka naman tarantado yung tatay mo kaya dinimanda. Hindi, nandahil lang yun sa halaman na sa niya, yung sa lupa lupa. niya. Pero, kung tutusin, bali, siyempre, kiniklaim ng tatay ko na siguro siya kang nagtanim nung time na naghatian na yun, na nandun na sa part niya. Nakitaktak na. Pero yung halaman na yon, ang nagtanim talaga tatay mo. Oo. Tignan mo. Hindi ko alam na eksaktong pero ang alam ko, siyempre, back naman niya kukunin niyo na pinagpupos. Kasi anahaw lang yun dahil lang sa anahaw. Dinimanda siya ang halaga daw ng anahaw na yun, 20,000. Oo. Ako naman, sister, kahit tarantado ang kapatid ko, hindi ko kayang idemanda. Ako rin Kasi tsaka nung time na yon, nung dinimanda nga yung tatay ko nung time na yon, nandyan ako nakatira sa kanila. Diyan ako nakatira sa kanila. Siyempre, ang feeling ko noon, para kung yung naano ko dun sa nag-uumpugang bato dahil nung time na yon diyan ako nakatira sa apalit. Tapos yun nga, dinimanda niya, naghihiring sila. Tsaka hindi lang basta dinimanda yun pinakulong pa yun. So Nakulong yung tatay mo. Paano ka naman natira sa apalit? Naging alalay ka din ba ng magulang ni Daniel Rason? Oo, kasama nila ako noon. Dati, matagal din panahon. Kasi siyempre, noong mga panahon na nasa lolo't lola ako. Tapos, siyempre, kailangan nila ng kasama. Kaya, sa kanila ako. Kumbaga, sa kanila ako. Kasi on and off. Dahil dati nag-abroad ako, gusto nila, alam mo naman sila, gusto nila, forever ka na lang alalay nila. Ayaw nilang ikaw ay umangat. Ganon. Kaya gusto nila, sa kanila ka lang. So ano ang naramdaman mo noong idinimanda at nakulong yung tatay mo na nandun ka sa poder ng magulang ni Daniel Rason? Siyempre, ang feeling ko, masakit, natural. Dahil magulang mo yun Kahit naman siguro na hindi ako lumaki sa magulang ko, siyempre mapipil mo pa rin at saka hindi naman iba din yung nagdemanda Yun lang din yung ikinasasakit ng loob
ko. Kaya din ako gusto ko rin makapagsalita para sabihin kung ano talagang meron silang pag-uugali. Tingnan mo nga yan, siguro ako di ko kayang gawin yung ginagawa niya. Na ganun gagawin niya, didimanda niya kapatid niya. At saka yun, pinaresto pa yun na akala mo, kriminal. Isipin mo yun, parang kriminal na inaresto. Tapos yung bayaw ko, inano yun, eh, pinara yun sa highway. At saka yung sa pa, alam mo ba, yung papapanadimanda yan, inutusan kasi nila ako na magbigay ng papel, kumbaga sa ano, supina, parang gano'n. Eh, malay ko ba kung ano mangyayari doon sa ano na yon. Alam mo naman sila, mahilig silang gumawa ng, hindi na dadaan sa legal process, mahilig sila sa gano'n. Tapos, kumbaga sa ano, dahil sa akin, nagkaroon ng yung demand, parang demand letter na ano, doon sa bayaw ko. Kaya nagalit silang lahat sa akin noon. Galit na galit sila sa akin kahit kapatid ko. Matagal na pa rin akong di binati ng kapatid ko nang dahil dyan. Baka akala nyo. Ngayon, Sis Myra, ang dami kasing naninira sa akin na sinasabi Alam nila, hindi daw totoo Alam- yung mga sinasabi ko at walang ya daw ako, wala daw utang na loob, na nilingap daw ako, at ganito ang iginaganti ko. Ano po ang masasabi niyo doon, Sis Myra Rason? Hindi. Alam mo naman sila mahilig silang mag-create ng story, tapos sasabihin sila maninira. Sila nga maninira. Paano silang sisiraan? Sila ang mahilig manira. Nag-i-invite sila ng tao na kahit hindi alam ang istorya, para magkaroon lang silang kakampi, gagawa at gagawa ng paraan. Naku, para namang hindi mo kilala yan. Naku. Kasi kilalang kilala na sila lalo ngayon. Dahil noon, sabi kasi ng iba, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Bakit nung buhay si Brad Ellie, hindi ka nagsalita? Yun kasi yung sabi nila sa akin. Kasi nung buhay si Brad Ellie, pinagtatanggol kami yun ng totoo, at yun yung nakita ko at naramdaman ko kay Brad Ellie. Maski ako man dati kahit may mga ibang kapatid na hindi rin ako nagsasalita about sa kanila. Wala akong sinasabi. Siguro ito na yung tamang panahon din na para magsalita ako. Ganon. Sabi ko nga, kung walang rason na lilito at magsasabi, hindi maniniwala. Sa akin naman, wala akong pakialam kung sino mga basher na yan. Wala akong pakialam at hindi nyo alam kung anong totoo. Tarantado kayo. Naiiyak na ako umurong yung luha ko Oo, totoo. Kasi nga, alam mo, totoo naman kasi silang walang hiya Pero kung yung mga tanga na naniniwala sila sa na nagbabanal-banalan, banal na aso, santong kabayo, yun ang dapat sa kanila banal na aso, santong kabayo. Dali yun sila. Mahilig lang sila magpaimbabaw na mabait. O bakit hindi nila tulungan yung kapatid nila kung di sila tarantado, dinimanda pa? Dinimanda pa nila, imbis na tulungan, pinagtatawanan pa. Yan wala nang malamon kasi ganto-ganto. Tarantado kayo, bakit hindi nyo tulungan? Tapos haharap kayo sa camera, sasabihin nyo kayo mabait, sasabihin nyo, magtutulungan kasi ganito, tutulungan yung ibang tao, yung sariling dugo, hindi matulungan, hindi manda pa. Kung anong meron pa, kukunin pa. Tsaka pag nagbigay pa yan, pag nagalit sa'yo, pag inag-away kayo, babawian ka pa. Anong ugaling meron yun? Mga bata lang? Kaya alam mo kung tutuusin, yung mga nangyayari sa kanila na ngayon, ayan, karma na yan. Ngayon sasabihin nila, sino yung nagsasalita na So, mahilig pa sila yung magsalita ng pagka nag-asawa, yung kukuhanin yung kayang ituro ng 5 daliri. Ngayon, kaya bang
ituro ng 5 daliri. Wag daw, kailangan daw kailangan ituro ng 5 daliri, hindi yung ituturo lang ng usong gano'n. Ayun. Oh. So, ayun, Oy! si Smaira Raton. Ngayon kasi ang ano nila, sinasabi nila, kaya daw ako umalis kasi daw meron daw hihingi kay Raton at hindi niya ako nagbigyan. Anong masasabi mo doon? Naku, hindi naman sila nagbibigay. Ang damot-damot nila. Kalukuhan yan. Alam mo, mahilig lang silang kunyari ibibigay, pero gusto pa nilang itapon lahat ng kahit anong pwedeng pakinabangan ng ibang tao. O bakit? Gaya niya ng mga maraming sidecar doon sa bakuran nilang iniimbak-imbak, binubulok lang nila, hindi nila ibigay sa kung sino dapat na pakinabangan. Eh, katarantado nila. Puro kamo kayo pa imbabaw at mga tarantado. Papasok na ako, late na ako. Ayun, sige, salamat sa Diyos at ingatan ka nawa. Malapit na kitang makasama dito at makakasama na kita live. Hindi ka na mukhang Mama Mary. Eh, kaya nga eh. Mama Mary. O siya, Shalom. Assalamualaikum. Alaikum Islam. Malay ko sa'yo. Hasta la vista. Bye-bye. Ayan po mga kapatid, yung pong nadinig nyo, first cousin po yon ni Daniel Rason, mga kapatid. Yung pong father niya at saka father ni Daniel Rason, magkapatid. At yung father ni Daniel Rason, yung pong father ni Sis Myra Rason, yun po yung idinimanda ng father ni Daniel Rason. Ngayon po mga kapatid, ngayon nyo po sabihin na nagsisinungaling lang kami. Ngayon nyo po sabihin na masama kaming mga tao. Sino ngayon ang masamang tao? Alam nyo po, kahit yung mga taong walang aral, hindi nila kayang gawin yung ginawa nung magulang ni Daniel Rason na idimanda ang kanyang kapatid kahit natarantado na. Maniwala po kayo. Mahirap po yun mga kapatid dahil dugo ang usapan doon. Ngayon, bakit po nagawa ng father ni Daniel Rason na napaka-petty lang naman ng dahilan, napakaliit lang ng dahilan, napaka-shallow lang naman ng dahilan, napakababaw ng dahilan. Dahil lang sa dalawang halamang hanahaw, idinimanda. Ngayon, sinuportahan pa ng walang yang Daniel Rason yung kanyang tatay sa pagdidimanda sa kanyang tiyuhin. Paano po sinuportahan? Anong katunayan natin? Tanungin ninyo si Ruth Soriano. Tanungin ninyo si Attorney Imelda Roque. Attorney Imelda Roque, tama po ba ang aking sinasabi na nakiusap sa iyo si Daniel Rason upang tulungan sa demanda ang tatay niya against sa kanyang kapatid? Ngayon mga kapatid, kayo po ang humatol. Ngayon, after hearing this, mga kapatid, and after seeing all the expose we had, hindi lang ako, yung lahat ng mga nag-expose, mga kapatid, matapos po ninyong mapakinggan, mapanood, mabasa ang lahat ng mga isinisiwalat ng mga tao na mga nagsisiwalat, nakamaskara man, nakasudonim man, o nakahayag man ang aming mga pagmumuka. Regardless, mga kapatid, nasa sa inyo po ngayon ang konklusyon, mga kapatid. Sino po ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kami po ba or sila? Lahat naman po tayo, mga kapatid, meron po tayong sariling mga pag-iisip. The very reason why we exited from our former religion, from our previous religion, because we knew that they have
wrong teachings, and wrongdoings. Now that the MCGI na kinilala natin na nagtuturo at isinasabuhay ang tamang turo ng Biblia, mali na po ang itinuturo at mali na po mula noon hanggang ngayon, mali ang isinasabuhay na hindi po natin alam, mga kapatid. Ngayon nyo lang po nalalaman na mga baboy pala, mga demonyo pala, mga impacto pala ang mga royal family na umuugit sa MCGI, kayo na po ang magpasya. Kung gusto nyo pong manatili po dyan, wala namang pilitan. Ang sa amin po'y ginagawa lang namin ang dapat naming gawin. We are just obliged to this expose in exposing what is really behind the camera of MCGI. Dahil ang sabi sa Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Maaatangan po kami ng mabigat na kasalanan kung hindi po namin ipapaalam sa inyo ang dapat po ninyong malaman, mga kapatid. Ngayon, after hearing this video na nagsalita si Sis Myra Rason na pinsang buo ni Daniel Rason, kayo na po ang humusga, mga kapatid. At kung sa tingin ninyo ay masama pa rin kami, sana po kayo ay mabuti. Kung papaanong sinasabi ni Daniel Rason, kung kami masama, sana kayo ay mabuti. Ganon din po ang sasabihin ko po sa inyo. At sasabihin po namin sa inyo, kung ako masama, sana po kayo ay mabuti. Yun lamang po for the meantime. Ano lang po kayo, mga kapatid, tiyaga-tiyaga lang po kayo at ilang tulog na lang at makakasama ko na po itong rason na ito upang makasama sa pag-i-expose ng mga dapat nyo pang malaman. Kung noong namatay si Brother Eli, merong slogan na kumalat, may rason para magpatuloy. Ngayon po, mga kapatid, may rason para mag-exit. At kasyahan nawa po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Ingatan po kayong lahat ng Panginoon. Hello po mga kapatid. Merong nag-request sa akin na mag-live daw uli eh. Ayan. So, nagpaalam na ako kanina eh. Pero live daw uli. Kaya eto, live tayo uli mga kapatid. Nabitin yata si Sis Myra Rason eh. Kaya hello Sis Myra Rason. Hintayin lang kitang umakyat at nabitin po siya sa mga sinabi niya kanina, mga kapatid. At sabi ko nga po sa inyo, pagka ito yung nakasama ko, magiging halo-halo na po ang mga emotions ninyo. Matatawa kayo, maiiyak kayo, magagalit kayo, maiinis kayo. Dahil yan po ang totoong mga damdamin ng tao. Hindi naman po tayo peking mga tao o robot na kagaya ni Daniel Rason na nagbabanal-banalan pagdating sa harap ng camera. Parang hindi makabasag pinggan na nakaganyan. Ganyan yung mga di ba? Mga rebulto. Kaya hintayin lang natin na Sis Myra Rason, Myra Razon. Nasaan ka na? Ayun, invite. Ayan, nag-send na ako ng invitation sa iyo. Myra Rason, Sis Myra Rason, Ate Myra Rason. Sigurado marami niya magugulat. Dahil nasan ba? Bakit wala ka pa, Ate Myra? Kasi hindi ko po pwedeng hindi ako po pwedeng pumunta sa Messenger. Doon sa GC natin, mga kapatid, paki-message nyo
si Sis Myra Rason na nandito na uli. At sabi niya mag-live daw uli kami. Nasaan ka na ba? Myra. Ayun, invite. Yan po mga kapatid. Sino ba namang hindi maiiyak na idinimanda yung iyong magulang, yung iyong tatay? Tapos matutuwa ka? Abnormal ka nun pagka ganon. Idinimanda yung tatay mo tapos matutuwa ka pa. During that time po mga kapatid na idinimanda yung magulang ni Sis Myra Rason, naging katulong po siya that very moment ng magulang ni Danya Rason, mga kapatid. Nasaan na ba? Brad Ronnie Keypoint de Rosario, paki-message nyo po si Sis Myra Rason. Sabihin nyo po at pwede na po siyang nasa na. Paki-message nyo po si Sis Myra Rason mga kapatid. At pakisabi po sa kanya, naka-live na uli ako. At po pwede na po siyang nasan ka na ba? Sis Myra Rason. Sabi niya kasi bro, pa-shout out po kay O5. Sino po ba si O5? Sabi ni Brother Ronnie Keypoint del Rosario, paki-shout out daw kay O5. Sino po ba si O5? Ano po ba yan? Tumataya po ba kayo ng weteng? Dito na ako, ayun. Ayan. O, sige. Ayan, adding na si Sis Myra. Bakbaka na to. Ayan, mga kababayan at mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ayan na siya. Hello po, Mama Mary. Bumaba lang ako, nagpakita lang ako para alam nila pumasok na ako. Baka naman sabihin nila niya na nagnanakaw ka ng oras. Naka-duty ka tapos naka-live ka. Uy, hawak ko ang oras ko. Bababa ko kung kailan ko gusto. Kwento mo kung ano ba ang buhay doon sa magulang ni Danya Rason. Ay, Ano bang ugali nila? Pag doon ka na nilbihan, 24 hours, tumatag ka na. Kailangan malakas ka. Nung bang nanilbihan ka doon, meron ka ba sweldo? 500 a week. Kulang pa sa pambili mo ng pasador. Kaya nga tapos meron pa akong anak na susuportahan. Kaya nag-decide ako, sabi, alis na lang ako ulit. Ba't ako mag-stay doon? Tsaka, wala kang doon, yung hindi ka mapapahinga. Kasi siya, kilos ng kilos, alangan naman pang mamamahinga kasi siya nga ay kilos ng kilos. Diba? Ang sasabihin nila, ako nga, amo ninyo, kilos ng kilos. Tapos kayong mga chimay lang, naghihindarat dyan, nagpapahinga dyan, nagpapalaki ng bayag dyan, nagpapalapad ng pekpek dyan. Di ba ganun yung bunganga nila? Ganun ang bunganga nila. Tapos pag nanggising pa yun, talagang malalaglag ka sa kama. Nararatrating ka. Tapos pagka... Hoy, tanghali na, alas 4 pa lang nun. Tapos pagka yung meron pang time na pagka bumusinin na yung sasakyan, kahit natutulog ka pa, diretso ka ng sasakyan. Naku, nabubuisit ka talaga. Pagka ang busina ng sasakyan, pip, 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 pip. Naku, tarantadong yan. Bumangon ka na kung magigising ka talaga sa kanila. Kaya minsan mabubuisit ka para kang tapos natatanda mo yung nagpunta kayo, di ba noon? Nandun kayo dun nag-harvest kayo ng mani dyan sa Bataan. Sa Balanga. Sa Balanga.
nga yun, di ba nag-harvest kayo? Oo. Eh, nag-harvest kayo ng mani. Hirap-hirap kayang anuhin ng mani, no? Kasi matinik yun eh. Mm. Wala namang Tapos eh, wala lang bigay na pampalit yun. ay naku, alam mo naman sila, Panginoon. Oh. Kaya kailangan sundin mo yung Panginoon, sila. Takot sa mga kaya mahirap kaya nga pasalamat sila. Ikaw yung nagtagal doon. 'Di ba? Ang sinasabi kasi ng mga mga Reyes, pinagawan daw ako ng paha, tapos ganito ang gagawin ko. Lagi naman silang ganyan eh, kahit hindi mag-iimbento ng ginawa kahit wala. Katarantado. Wala Katarantado. nagawang bahay, yung pinagawa ko yung sarili ko. Puro ka mo kayong tarantado, yun ang sabi mo sa kanila. Kaya kayo nga, makikita nila ako. Yun eh, kasi masyang na yan, no? Hinahanap nila ako. Makikikampi raw kay Badong. Sabi ko, bakit kung kumampi ako kay Badong? Bakit? Totoo na may sinasabi ni Badong, tarantado pala sila eh. Oh. Saka, parang natapos ang usapan, sagutin niya si Badong. De tapos. Tapos sabihin nila, si Badong, ganito. Direktang pangalanan. Kuhan lang yan, kaya nga yung mga tangang... Naputol ka, nawala. Naputol ka dun sa direktang pangalanan. Nasaan na? Nawala. Ayan, nandito lang. Ay, nako. Anong oras na ba? Maaga pa. Oo, mga We stay kapa. back. Ang sabi mo, direktang pangalanan. Kasi hindi kanya mapangalanan, yung lahat ng MCGI scares na yan, mabubuwag, mauubos. Kaya ubusin natin ng ubusin hanggang sa magising yung mga tarantadong natutulog. Hindi kasi, bahala kayo. Sino ba naman ang mauubos ang yaman? Naubos ang yaman nyo, sila ang yumaman. O ano? Sila paldo. O panawagan ko. Sister Myra, Natutulog. Matandang mga kapatid. Ibig kong nga sabihin, hindi pa sila nag-iisip. Ginigisa na sila sa sariling mantika, di pa nagigising. Sino bang nag-message sa dito yung taho? Oo, hinahanap daw ako doon sa kapatid ko na kung nagkakausap kami. Sabi ko, ba't ako hinahanap? Pwede naman niya akong i-message. Ba't kailangan niya pa akong hanapin? Alam naman niya na, siguro hindi niya alam na nasa abroad ako o ano. Kaya hinahanap ako. Kung isang halimbawa bang makita niya ako, anong gagawin niya sa akin? Ano yun? Tsaka hindi niya ako kayang pigilin kung ano gusto kong sabihin. Nobody can stop. English yun, ha? Yeah. Tarantado ba sila? Kung sa yung iba natatakot, no, hindi ako natatakot. Kasi noon, parang, yung meron yung kapatid ko, pinag-usapan, huwag ka nang makisali dyan, gano'n. Sabi ko, hanggat walang rason na naninindigan sa ginagawa nila, mas walang maniniwala. Correct. Diba? Ako, kaya kong panindigan ko ano yung sinasabi ko dahil iyon ang totoo. Ako naninindigan lang sa totoo. At bakit ako mag-create ng story to impress people? Di ba? Tsaka hindi ko ugali yung magsinungaling. Ayoko magsinungaling. Dahil hindi ko inaano yung sa sarili ko, yung di ko kayang magsinungaling kahit na sabihin mo na yung mababang kasinungaling lang, ayoko. Kahit na sabihin mo nakakahiya, sasabihin ko yung totoo. Kunyari, ako, kasi ganito, ba't kailangan ko pang magsinungaling? Pwede naman sabihin na, isang halimbawa, akin, or ano. At saka isa pa, mahilig
silang magsabi ng, yung kapatid ko sinabihan niya, mahilig kayong manguha ng surplus. Oh, nasabihan niya, mahilig kang nanguha ng surplus. Surplus? Ano ba yung nakuha niya? Surplus pala. Ano bang ibig sabihin sabi na mahilig kayo manguha ng surplus? Kumbaga, second hand, third hand, or whatever. Yung, mahilig kasi lang kumuha ng ano. Ay, wow! Coming from, So, sino ba coming from sino ba yung them. surplus na tinutukoy na second hand or third hand? Ha? Sino ba yung tinutukoy ito na surplus na second hand or third Yung kapatid ko nga yung sinabihan na si Winston na sabi niya, mahilig ka manguha ng ng surplus, second hand. Ay wow! Tapos kinuwento sa akin nung kapatid ko, sabi ko, ay wow! Mahilig pa silang magganon. Kung nalalaman lang ng mga kapatid na yung mga parang sumusunod sila sa mga puon na kulang na lang, halika ng puwit. Di ba yung ganon sila? Kulang lang, pahiran nila na yung, parang sa Katoliko, yung papahiran ng panyo, yung tas gaganon. Di ba parang mga tanga? Kaya sa loob-loob ko, kung nalalaan nyo lang pagkataon ng ginaganyan nyo, tingnan natin kung hindi pa ako nagsasalita nun, no? Yan nga, sinasabi mo, Japayuki yung asawa niya, bakit hindi kanya banatan ng banatan kung talagang hindi totoo Japayuki niya. Pero siguro yung dati si Ate Deng na siguro hindi naman exactly ganun ang pagkakasabi. Alam mo naman, kasi maraming panatiko na sinasabi kayo siya gano'n, maraming sip-sip. Siyempre, iba na yung interpretasyon, iba na yung nakakarating. Marami tsaka iba yung interpretasyon. Minsan, gano'n na, di ba? Ngayon, binanatan, kaya siya ganito daw, ganito. Hindi matanggap na Japayuki, pilit niyang pinapabura yung pagiging Japayuki. Hindi niya kayang burahin yung pagiging Japayuki noon. Dahil, bago niya pa naging may kumari doon yun sa Kalumpang. Kumari nung asawa niya, si Japayuki, na Japayuki din sa Kalumpang, kumari niya yun. Alam mo ba yung susunod na bakod doon sa Smallville? Oo. Yung doon, yun, yung na manugang nung sa bahay na yun, yun yung niya, inaanak yan ni Jap. Sino ba si Jack? Yung asawa niya, Ano bang pangalan ng asawa? Sherlyn Ruga, di ba? At sino naman si Ate Deng? Si Ate Deng nga, yung kumari niya kasi yung Japayuki, si Ate Deng, kumari niya yung Japayuki. Sino ba si Ate Deng? Si Ate Deng, yung anak ni Uncle Ruben, napinsan din namin. Iyon, pag nakikita yun Hello, Ate Deng! Kapag nakikita yung si Japayuki na kasama ni, na one time, basta may gathering siya na nakita si Ate Deng na kasama itong Japayuki na kumari naman yan si Ruga. Wag daw sasama doon at iyon daw ay Japayuki. Sabi ko naman, ay wow, wag sasama doon at Japayuki. Yung manugang niya ako Japayuki. Saka hindi yung pinakikilala sa mga relatives sa rason. Yan, si Japayuki. Alam mo ba, hindi galit na galit yan sa word na Japayuki. Sino? Sila, Sino? na pagtatawagin Japayuki, ayaw. Ano pala? Ano pala siya? Diba? Japayuki. Pati guard, nandun na. Sino kaya itong maingay na to? Pag nandito ako, may sumasaway sa maingay. Sabi ko, dung! Ako tinitingnan. Pumunta yung guard. Pinuekat ng tarantadong maingay na to. Sabi ko, Talaga yan. Rason talaga yan. pag may rason, ipaglaban mo. Ayun. Ganun lang. Sabi kasi, Lumabang ka sa tama.
Lumaban ka sa tama, hindi sa kasinungalingan. Oo. Ako, rason ako. Kaya kong lumaban ng tama. Oo. Di ba? Kasi nasa sila noon, may rason para matuloy na matuloy. May rason. Kalukuhan. Katarantaduhan. At saka, alam mo, sino ngayon ang nakakahiya sa rason? O hindi ba yung mga ginagawa nila? Nako, nakakahiya. Hindi nga nila pinaalam mo ba yan? Ang pakilala nila yan sa mga relatives na rason na yung mga kamag-anak nilang mga nasa Amerika, ang pakilala yan dyan sa napangasawa ni Bonjing. Businesswoman. Uy, wow. Hindi ba siya businesswoman? Ay, sus! Anong binisnes yung tarantadong yan? Kung di pa siya nadikit kay Bonding, malamang Japayuki pa rin siyang laos. Ano ba yung ginagawa niya? Baka nagtitinda siya ng tosino. Ano? Baka nagtitinda siya ng tosino yung business niya. Tosino de Bilba. Tosinong ano niya, yung kipi niya. Yung kipi niya. Ito ko yung guard. Balik-balik yung guard. Tarantadong guard na yan. Sabi siguro, maaga pa Maaga nga ako pumapasok para nagpapakita ako, maaga ako pumasok. Tapos aalis ulit ako. Kasi wala namang ginagawa boring na dito sa Saudi, hindi na maganda. Magsalita ka lang kung ano. Ito ka lang, magsalita ka lang. Sorry. Sorry daw. Gagalit na yung guard. Kasi maingin Nga, baka mapag-aapag ka dyan. Kaya mo sila, magalit, tarantadong mga yun. Sige, diretso ka lang. Tanungin mo ako. Makikita ko ni Ate Deng. Makikita ko ng mga Royal True Orange. Royal True Orange. Hoy, nasan ka na? Di nga kita nakikita Yeah, of course. I think it is not chill. Inside. Kipi man daw. Ako, lalo na tayong mababa nito, JR. Diretso lang. Tarantado ekang masyong. Sabi siguro nila, tarantado ekang masyong na yan, ha? Isa pa siya nagte-testify. Naku, nobody can stop. One short and Banatan ko pa raw. Talagang babanatan ko yan. Naku. Hoy, Badong, bilisan mo dyan. Ayun, sige. Yan na lang at pinag lang natin itong makatid sa mga darating na kapanapan at hindi mga susunod na kata at pag-export. Shalom. Uy, nawala ka na. Nandito ako. Tingnan niyo yan dito, Bundok dito bundok. Wala kang video na nag-stack up camera. Ay, ganon. Wala pala. Useless pala. Excuse. Ayun. Ba't ako na... Wala naman akong Tayo Ha?
na busog tayo. Oo nga, busog tayo katatawa. Kaya mo pagka tayo nandyan mas hahagalpak ng tawa yung mga nakakapanood. Oo nga. O siya, dyan na muna at mga tao. Ay, wow! Sabi siguro, nako, ito para ika yung nung pinsan. Shoutout mo naman si Ate. Sino ba si Ate? At saka, alam mo, marami rin akong gusto pang sabihin, pero kailangan nga, reserve na. Gusto ko yung ano na tayo, syempre sometimes yung sa sobrang excite natin, kahit na sabihin natin i-reserve, na parang nawawala yung pang sa sobrang excited nasasabi, Oo. brother, mali siya. Don't get mad. Tarantado. Balik-balik. Sabi ng guard. Sabi ko, bumalik ka ron. Bumalik ka sa pwesto mo. Ako yung inaano niya, tarantadong niya. Kasi wala kasing tao dito kaya umaano yung echo. Dinig yun sa ward. Uy, nasan ka ba? O siya. Bye-bye. Hasta Hasta la vista? Oo. Kasi wala kang camera eh. Bakit nawala? Mahina. Bakit? Hindi kaya Ganun? Nawala? Pero naririnig kita, hindi... ba't ganun? Di ulitin mo. O sige.